Pero muli po, bago ang lahat, ako po ay nananawagan sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Magandang umaga po mga kabarangay. Ito po, update na naman po tayo tungkol po sa barangay at SK election. Mga kabarangay, nagbabala po ang PAUMELEC dahil may mga nagkukomento po, mayroon pong gumagawa ng content at nagpo-post na sinasabi na ang barangay at SK election ay postpone na daw po at ito daw po ay magaganap sa susunod na taon, 2027. Yes po, dahil ito po ay napakalaking fake news dahil marami po sa ating mga kababayan ang nakasubaybay dito ang nalilito. Mga kabarangay, paulit-ulit po nating sinasabi kahit na po sino pa sa mga legit po na content creator na tumatalakay sa barangay at SK election ay sinasabi po na wala pang bagong batas. Yes po, ang Republic Act 12232 po ang nangingibabaw at siyang umiiral na batas na nagsasabi po na ang halalan ay magaganap sa November 2, 2026. Matatandaan po mga kabarangay na ito po ay pinagtibay, isinabatas po ng mababa at mataas na kapulungan. Pinirmahan po yan ng ating Pangulo, kaya naging ganap na batas at pinitisyon itong si Atty. Makalintal at ng ilang grupo pa. Nakarating po yan sa Korte Suprema. Kinatigan naman po ng Korte Suprema ang batas na yan, RA 12232. At idineklara po na ito ay constitutional. Ngayon, bakit sinasabi po ng iba na postpone na ang halalan? Alam po ba ninyo, meron pang ang nakakatawa pirmado nun daw ng Pangulo yung postponement. Ano ang pipirmahan ng Pangulo? Wala nga nais sa batas. Wala pa nga, hindi pa nga umaabot sa first reading itong House Bill number 8886 at itong Senate Bill number 2067. Hindi pa nga yan umaabot ng first reading. Ano ang pipirmahan ng Pangulo? At isa pa pong nakakatawa yung sinasabi po ng iba na nasa Pangulo daw ang desisyon. Ano ang desisyon ng Pangulo? So yan po yung mga fake news na naglalabasan at nagkakaroon nga po ng kalituhan mga kabarangay. Sa mga hindi pa po nakapanood sa content po ni Idol Kags Boots sa barangay tayo, panoorin po ninyo para mas malinaw po na maiintindihan po ninyo ang usaping ito ng barangay at SK election. Kung kapag napanood po ninyo ay siya sa atin na suriing mabuti yung kanyang content. Dahil kung hindi man po niya tuwiran na sinasabi na tuloy na 100% ang barangay at SK election, pero dahil po sa matematika na ginagamit niya at lahat naman po ng mga halos content ni Kags Boots ay nasubaybayan natin, ay talagang nagkakatuo po ang kanyang mga sinasabi at mga nakikita in the future patungkol po dito sa barangay at SK election. Magandang umaga po, Kags Boots. Hello po. So yan po yung update natin, wala pa pong bagong batas na nagsasabing postpone na po ang barangay at SK election. Tuloy na tuloy po ito habang wala pang bagong batas. Siguro po yung iba na nagko-content ng ito po ay postpone na, baka nagjo-joke lang, o yung iba naman po ay may ibang intensyon. Baka ang intensyon po nila ay talagang lituhin, lalong-lalo na po yung mga aspirante. Baka hindi naman po natin nilalahat, baka may ganyang motibo nga po ang iba. Kaya ang maipapayo po lamang po para hindi po kayo malito, kagaya po ng laging sinasabi ng idol natin na si Kags Boots, yun po, basic lang, wala pang bagong batas, kaya tuloy na tuloy po ang barangay at SK election sa November 2, 2026. At kapag may nagkaroon po ng bagong batas, hahalili na sa RA 12232 na nagtatakda ng postponement, diyan lamang po natin masasabi na postpone na po ang barangay at SK election. Bilang karagdagan po mga kabarangay na talagang
parang nagbabadya po talaga na tuloy na ang BSKE at mahirap na po na ma-postpone ito, ay may mga dahilan po na nakikita na tayo. Unang-una po yung pagbabanggaan po ng minorya at mayorya. 11-11 na po sila, mga kabarangay. Si Amy Marcos po na nasa majority, dati po ay chairman po siya ng electoral committee, chairman siya. Ngayon parang hindi na po. So isang dahilan na po yan. At ito pong nasa minorya na si Sen Gatchalian ay nagpahayag po na suportado po niya na dapat matuloy na ang barangay at SK election. At ayon po sa kanya ay unconstitutional na po ang pagpo-postpone po nito. So isa na pong dahilan yan na talagang nagpapahirap po dito po sa postponement ng barangay at SK election. At ang pinakapangunahing dahilan po, mga kabarangay, ay ito pong kawalan po nila ng compelling reason. Yes po, sinasabi na dapat compelling reason, yan po ang magsasabi kung mapopostpone nga po ang barangay at SK election. So ang isa pa po ay ito nga pong kawalan po o nawawalan na ng panahon dahil umuusad po yung araw, mga kabarangay, magsisiniday na po, re-recess na po ang Senado at ang Kongreso. Yan nga po, sinasabi na baka po June 5 or June 6 ay sinidayan na po, recess na po ng Senado, ng Kongreso. At sila po ay magbabalik o magre-resume sa July 26. At ito pong July 27, mga kabarangay, State of the Nation address na po ng ating Pangulo. So by August, baka po nasisimulan na itong impeachment trial po ng Vice President. So talagang mawawalan na po sila ng panahon para po sa barangay at SK election. Bagamat po may mga nagsasabi na ipapast track daw ng minorya, majority ito, no, ng majority o ng mayorya, bibilisan daw ipapast track para daw ito po ay maipasa. So yan po ay mga haka-haka at balita pa lamang. Basta muli po ang barangay at SK election ay nakatakda sa November 2, 2026. Yan po ay ayon sa Republic Act 12232. Mga kabarangay, uulitin lamang po natin. Ang bilang po ng majority ay 11 at ang minority po ay 11 pa din. At may mga haka-haka, bulong-bulungan, sabi-sabi na baka po may lilipat sa minorya. So kapag may lumipat po sa minorya ay otomatiko po o sigurado na ang magiging Senate President ay ito na pong si Senator Win Gatchalian. So kapag naging presidente po ng Senado itong si Sir Win Gatchalian ay lalong-lalong hindi na po magigising ang postponement ng barangay at SK election. Napakagulo po ngayon ng sitwasyon sa Senado, mga kabarangay. Kaya paano pa kaya maipapasa ng mga nagsusulong nito ang postponement ng barangay at SK election? At kung inyo pong matatandaan na napakarami pong batas ang naipasa nila pero hindi po kasama sa naipasa o napag-usapan ang postponement nga po ng barangay at SK election. Alam po ninyo, mga kabarangay, halatado po na talagang ito matutuloy na. Unang-una po, yung mga nakaupo ay laging nasa social media na po. Talagang pakitang gilas na po yung iba sa kanila. At yung iba naman ay talagang ginagawa na po nila yung kanilang trabaho. Hindi naman pakitang tao. Pero siyempre hindi po natin maiaalis na talagang lalabas na po yung iba para talagang mangampanya na o parang nangangampanya na. Ganun din po yung mga aspirante. May nakikita na rin po tayo na talagang naglilibot, naglalakad at nagpoporma na o pumoporma na po. Ang masasabi ko lang, lalong-lalo na po sa mga aspirante, kailangan buo na ang iyong grupo. Lalong-lalo na kung kapitan ang habulin mo, dapat nandyan na yung 7 kagawad mo, ang iyong SK at ang kanyang mga lineup
ganun din dapat establish na rin sa panahon ito ang iyong mga leaders. Ganun din, nakaprepare ka na rin sa iyong mga gagamiting paraphernalias para sa magaganap na barangay at SK election. Yes po, November 2, 2026.